So narito po ang pahayag ng Kongreso tungkol nga doon sa pagbabanta na iyon ni Duterte. Ang balita ko yung video na yon sa SMNI ay dinilit na daw, tinanggal na daw. Pero syempre naandyan ang mga netizens. Kahit po si Senator Trillanes ay na-save yung video na yan. Matindi tong SMNI, ano ho ang sinusuportahan talaga yung mga katulad ni Digong. Napaka-obvious naman. Sana talaga gawa ng paraan, sana makita. Anyway, ang tagal na no, na ganito ang ginagawa ng SMNI pero hindi man lang talaga nakikita ng MTRC at yung icing issue ni Vice Ganda at ni Ayon ang pinagdiskitahan. My God naman kayo dyan sa MTRC. So yun, yung pagbabantang yun, tignan natin. Kasi ang sabi ng Kongreso, ito po, we call upon the former president and all parties involved to avoid making threats or insinuating harm against any member of the House of the institution itself. So yon, mukhang okay to dahil tama naman talaga at dapat silang magkaisa sa ganitong layunin na protektahan ang bawat isa, ang bawat kongresista at syempre ang institution mismo. Sana ganun lagi. Okay? Kaya lang kasi yung sinasabing insinuating, kung mapapansin nyo po, direkta lagi ang pagbabanta natin si Duterte. Pero bakit walang nangyayari? Bakit hindi napaparusahan? Anyway, siguro sa ngayon, dahil ang kanyang binabantaan ay talagang pinangalanan niya, abay hindi naman siguro papayag at hindi kayang palagpasin yan ng kung sino man yung kanyang binantaan. Katulad nga po ng Makabayan Block at syempre ni Franz Castro. So yun, hindi po ito insinuating yung mga ginagawang yan ni Duterte. Hindi po. Sasabihin na naman ni Bato de la Rosa, halimbawa, at ni Robin Padilla na iba kasi ang lingwahe ni Duterte. At yun ngang mga pahayag niya na yon, katulad ng pagbabanta, yung tipong sasabihin na naman na yan naman ay hindi talaga intensyon. Wala talagang ganon. Posibleng figurative lang yung salitang yon ni Duterte. Literal po, direktang nagbabanta yun. Walang insinuation na nagaganap or ginawa itong si Duterte. Diretsahan na pinangalanan kung sino yung gusto niyang patayin na itong mamamatay tao na ito na dating presidente na nagbigay at naghasik ng negatibong imahe sa ating bansa. Ganyan katindi itong si Digong. Alright? So anyway, sana nga may kaparusahan, sana ay gawa ng aksyon ng Kongreso, okay, at suportahan kung sino man yung direkta na binagbabantaan na itong si Digong. Nakabinbin pa nga yung kaso mo sa ICC pero naandyan ka na at nakalimutan yata na itong dating presidente na ito na wala na siyang immunity. Kaya ayun, good luck sa'yo.